Hello mga ka-FKM at mga Lodify. So magkakabit tayo ngayon ito, yung windshield bracket. Yan, kabit natin to. So kakabit natin dito sa harapan. Tinanggal ko na yung aking windshield na aking FKM Venture 150. So kakabitan natin ito. Actually kagabi, medyo sinukat ko na siya. Kaya tanggal na yung windshield dyan. So medyo sinukat ko na siya. And may modification pang kailangan gawin dito sa part na to, kasi hindi talaga siya totally sukat dahil pang ADB 150, 160 siya. Etong ating motor ay FKM Venture 150. Yan. So dito mamaya pakita ko, kabit ko lang muna tapos papakita ko mamaya ko ano yung kakailanganing i-modify para totally fit yung ating windshield. Kabit ko lang muna. Okay yan, so nakabit na natin itong mga to. Ito is ma-adjust ko pa to para sumukat sa mismong windshield. So ang kailangan i-modify dito para sa FKM Venture 150, kung mapapansin nyo ito, yan, hindi siya sukat sa part na to. Yan. Ito din, kapag hinabi siya, yan, hindi siya totally lapat. Yan, hindi siya totally lapat. So, kailangan medyo baliko siya. Yan, diba? Hindi siya totally lapat. At kung ito nakakabit naman to dito, yan, pantay ito. Talang. Yan, ganyan siya. Pag mapapansin, kapag nilagay dito, hindi nga siya aabot. So kung maglalagay kayo ng mga mount dito sa taas na to, mga cellphone, possible hindi magiging maganda yung kapit kasi nga hindi totally lapat tong part na to. So dito is pinag-iisipan ko pa kung ano ang tawag dito, kung ano ang gagawin ko, kung anong klaseng modification, kung kailangan ko ba tong i-straight to mismo tong dalawang to, i-straight ko pa ganun para siya pumasok to. Yan. Kasi kung etong dalawang side kasi na to, medyo baliko yan. Lapit natin. Yan. Straight natin sa yan, sa motor. Yan. Kung papansin nyo, itong side na lang to. Diba? Ito, diretso to. Flat na ganun. Ito, medyo naka-slant. Instead na diretso siyang ganyan, medyo nakaganyan siya, naka-slant. So, ayun yung pinag-iisipan ko kung iuusog ko siya pa ganito dito. Na sana ay hindi tawag dito, hindi humina yung part na to, itong bakal na to dito. Kasi pag ginano mo yan, syempre, medyo mapopersa. Diba? Baka humina yung integrity. So, ayun pa yung pinag-iisipan ko kung iuusog ko ba siya, or kung etong part lang na to, yung ipapantay ko pa ganon para siguradong magkakasya lang dito yung lagayan ng cellphone. So, yun. Pero kung hindi ko ilalagay yung kabitan ng cellphone, eto lang, itong bracket lang na to, pwede na para sa windshield. Pero syempre, mas maganda, mas maporma kung meron yung lagayan ng cellphone, diba? So, atas natin ng konti. Mas maganda pa rin kung may lagayan ng cellphone dito, yung nakalagay dito sa taas. Okay, so, pag-iisipan ko muna kung anong klaseng modification gagawin ko dito. Hello mga Lodifies. So, yan, nakabit na natin to. So, ang ginawa ko ay, ayun, medyo in-straight ko to. Kaya mapapansin nyo kapag nakaganyan, hindi na siya baliko. Straight na siya dito. Ito na din dito. Ayan, straight na din siya. So, kaya nailagay ko na to. Ito, yan. Pero hindi pa siya nakatornilyo. Wala pang tornilyo dito. Dito pa lang. Tinesting ko lang muna. Yan. So, ang sunod na problem ko naman ay yung mismong windshield na. Kaya, kuha na ko lang yung windshield. Okay, so ito na yung windshield natin. So, yan. Kapag nilalapat ko siya dito. Yan. Dito sa ilalim. Teka lang. Ipopwesto ko lang. Tala. Bitama ko ba ni cellphone? Okay, yan. So, solusyonan na natin to. In-adjust lang natin to. Medyo pinantay natin. Ang sunod na problem ay ito. Itong part na to. Itong dalawa.
Itong dalawa. Kasi dahil pinantay natin siya. So, ito, kailangan ko ding i-adjust to. A-adjust ko siya papunta dito. So, kung nakaganyan, paano ba? Yan, ganyan lang. Kailangan ko siyang itulak papunta doon. So, kailangan ko siyang, itong baliko nito, kailangan ko siyang medyo pantayin papunta dito. Ganyan, ito naman kabila, papunta naman doon. Para kakapit dito. Itong butas na to. At adjust natin to. Yan, dito. Yan, dun siya kakapit. Ito naman yung isa. Yung andito sa ilalim, itong dalawang to, okay na to. Sa ano sila? Almost sakto, pero hindi pa totally sakto dito. Kaya kailangan ko magsapin ng washer. So, kapag nilagay natin siya ganyan. Hindi ko alam kung kita. Lagyan ko muna siguro ng tornilyo. Yan, dito ako pumesto para mas kita yung lapat niya. So yan, kung makikita ninyo, eto, yan, zoom in natin ng konti. Yan, diba? Hindi siya totally lapat. Yan, no? So, kailangan nating i-adjust yung, ito, yan. Kailangan natin itong i-adjust. Ganun din sa kabila. Ito. Yan, kailangan natin siyang i-adjust, diba? Kasi hindi na siya lapat, eh. Based doon sa original na design niya. Yan, no? Yan. So, diba? Hindi siya totally lapat. So, kakailanganin ko siyang i-adjust. So, ayun naman yung susunod kong gagawin para totally makabitan natin siya. Yan. Tapos, yun dito, sa side na to. Eto, yun nandito dito. Yung kabitan ng side mirror, hindi ko na rin kinabit kasi mas prefer ko pa rin yung gantong side mirror. Itong isan to, itong ganto. Yung side mirror kasi sa side na to, yung dito. Medyo malayo, tapos medyo maliit yung makikita mo kasi na area kapag ganun yung side mirror mo, medyo maliit. Kaya ayun, mas prefer ko pa rin ito yung ganitong side mirror, yung nasa handlebar. Kaya hindi ko na rin kinabit yun. Okay, so adjust ko muna to. Itong isan to, adjust ko muna. Pupukpukin ko lang din naman yan ng konti. Ito, yan. Yan, zoom in natin. Pupukpukin ko lang to. Tatanggalin ko muna sa windshield kasi mababasag yung windshield natin na nakakabit dyan, tapos pinukpok natin, babasag yan. Kaya tatanggalin ko muna sa windshield to, itong dalawang to, itong isa at itong pangalawa. Yan, tanggalin mo natin sa windshield, pupupuhin natin ng konti para lumapat dito sa bracket na to at matibay yung pagkakakabit. So ayun mga Lodifies, tanggalin ko muna, tapos balikan ko ulit. Hello mga Lodifies, so yan, okay na. Ito lang, zoom in natin. Yan, kung mapapansin ninyo, medyo pantay na. So ang gagawin ko na lang dyan ay sasapinan ko ng washer. Yan, sapinan natin ng washer. Kabilaan yan, dito din. Yan, sasapinan ko lang ng washer para mas okay yung lapat niya. Pusipitan na natin. So at least, ano na to? Okay na to. Pwede natin matatapos na natin. Okay, so yan, makakabitan natin to. Yan. So yan yung harap ng motor. Yan. Check natin. So, pasok na yung butas dito sa taas. Itong nasa baba. Okay, sakto na din to. So, ang gagawin ko lang dito talagang i-align ko lang maigi yung ito itong mga to yan. Kasi, hindi pa talaga totally yan. Naka-fix. So, i-screw ko muna sila. Pag na-screw ko na, saka ko higpitan itong mga to. Yung mga yan. Saka ko higpitan. Kapag na-fix ko na to. Hello mga Lodifies, so yan, nakabitan natin to, bracket natin, so tibay naman.
Hindi naman basta-basta matatanggal or hindi aalog-alog. Ano? Manaalog ko. Maalog pa nga yung motor eh. Naalog natin itong ano eh. Yan. So mati ano naman, kaapit naman. So, ito yung itsura niya. Yan. Ito yung itsura niya. Dito sa side view natin. So mas pinataas natin yung ano niya. Yung kanyang windshield. So, dito sa harapan. Ito yung itsura sa harapan. Yan. Okay, so ayos naman. Tapos dito kasi kakabit yung 360. Nakaganon dito yung 360. Patayo dito. Okay. Yan. So kapag binabaan natin, testingin natin. So eto siya, kapag binabaan natin to, ito yung itsura niya. Yan. So yung sakto lang din tong pwesto ko. Ayan o, konting-konti na lang o. Yung gap. Diba, konting-konti lang. Saktong-sakto lang yung pagkakalagay natin nung tong isang to. Ayan. Konting-konti na lang. Saktong-sakto lang. Ayan. So yun yung itsura niya kapag naka-side. Yun, sige. So, salamat mga Lodifies at nanood kayo. So, ayun lang. So, para sa mga FKM Venture 150. So, kung pasok ba yung ganito na bracket, ito yan. Yan, kung pasok ba yung AD pang ganito, makakabit pero kailangan ng modification. So, yan. So, minodify natin. Konting ano na naman ito. Itong part ng bracket na to. So, pinantay natin siya kasi diba medyo baliko nga. At nung pinantay natin yun, ito pa pala isa. Itong isang to. Itong part na to. Yung kumakapit sa windshield. So, medyo ano din natin siya, medyo diniretso din natin para kumapit dito sa bracket na to, itong part na to. At kakapit naman dito sa ating windshield. So, yun lang. So, ito yung itsura niya. Yan. So, yun po. Salamat. Ciao!